feel special. Thank you so much. So, sa gabi ito, pag-usapan po natin yung inyong tema. No? Ang nakalagay dito sa inyong programa ay 24, no? Ika-24 taon ng pananampalataya, tapat ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. So, pag-uusapan po natin ang katapatan ng Diyos. At ito po ay hinango sa Panaghoy, Kabanata 3, talata 22 hanggang 23. Ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi nagwawakas. Tuwing umagay, panibago, dakila ang iyong katapatan. Mga kapatid ko kay Kristo, ito pong mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Sige po, salamat po. Happy 24th anniversary po sa atin. Ano po? At dire-diretso na po tayo. No? So dito po ay isinasaad o nakasaad ang katapatan ng Diyos na sa araw-araw ay bago. Hindi nauubos kahit na tayo ay nagkukulang. Ano po? Alam naman natin na ang bawat isa sa atin, bagamat tayo, kay Kristiyano na, tumanggap na ng salita ng Diyos, no? Nabautismohan na sa tubig, sa Espiritu Santo, still, andun pa rin yung pagkukulang natin. No? Pero sabi nga, ganyan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. No? Araw-araw daw, bago ang katapatan ng Diyos, bagamat tayo ay nagkukulang. No? Alam nyo, issue po ngayon yan. No? Ang katapatan. Especially sa mga bago o yung mga ilang taon pa lang ikinakasal. No? Alam po ninyo, maganda po itong i-share ko nyo sa inyo, yung mga kasal-kasal. No? Hindi ko rin lubos maisip bakit kadalasan na mga lumalapit sa akin ang kanilang mga hinaing o yung idinadaing, lalo na ang mga kababaihan, ay yung pagiging cheaper ng kanilang mga asawang lalaki. No? Brother Jazz, bakit ganun ang asawa ko? Ano ba ang kulang sa akin? Bakit ako nagagawang lokohin ng aking asawa? No? Alam nyo, maraming dahilan. Maraming pwedeng dahilan kung bakit ang lalaki dumarating sa pagkakataon na nagkukulang o hindi rin nagiging tapat sa kanyang kabiyak. No? At ito ay malalim na usapan. Sabi ko sa babae, ito po nakausap ko lang ng isang araw na. Sabi sa akin, Brother Jazz, 8 taon na kami kasal sa West at sa simbahan. Na-discover ko lang ang panloloko ng asawa ko noong nakaraang taon lang. Nabasa ko na iwan niya yung kanyang cellphone. Nakabukas ang kanyang messenger. Sabi niya, nakita ko may nagpapa na mga messages. Na-curious ako kasi sunod-sunod. So sa curiosity ko, trinay kong buksan yung kanyang cellphone at nabuksan ko. At doon ko nabasa ang mensahe ng isang babae sa asawa ko. Ang unang mensahe sa kanya ng babae na nabasa niya para sa asawa niya, kailan ka papasyan sa bahay. Nung makita at mabasa ng sister, kinabahan daw siya, natakot at bigla na lang daw siyang umiyak. Sinundan ba niya ng isang scroll, nabasa niya ang mensahe ng babae
miss na kita. Lalong umiyak ang babae. Kaya ang sabi ng babae, Brother Jess, napakasakit mo. Ilan ba ang anak mo? 2. Sabi ng gano'n. Tinanong ko ulit siya, saan ba nagtatrabaho ang asawa niya? Siya ay kontraktor. Ngayon, na-assign po siya sa mga probinsya at doon po siya nagkakaroon ata ng iba't ibang koneksyon sa mga babae. Brother Jess, bakit nagkakaganon ang tao? Hindi nagiging tapat. Ang sabi niya, meron pa bang tapat sa mundo? Kayo ang tanungin ko, meron pa bang tapat sa mundo? Sino ang tapat sa mundo? Sagot ni sister, walang daw. No? Sabi ko sa sister, kung ang tao hindi tapat, ang Diyos ay tapat. Amen po ba? Tanging Diyos lang ang tapat. Paano ipinapakita ng Diyos ang katapatan sa tao? Sa kabila na ang tao, kahit paulit-ulit na nagkakasala, maraming pagkukulang, nananatiling tapat, no? Ang Diyos sa atin. Tignan natin ang unang punto. Ang katapatan ng Diyos sa tao ay binibigyan niya ng kapayapaan o payapa ang buhay ng tao kahit may suliranin o may problema. No? Nasabi sa Pilipos 4:7, ang kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa puso at isipan ninyo. Tignan natin sa 1 chapter 16 verse 33. Sususugan po ng 1. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay magkakaroon kayo ng kapighatian, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinay ko na ang sanlibutan. Ano po ibig sabihin nito? Ang kapayapaan ni Kristo ay hindi kawalan ng problema, kundi kapanatagan sa gitna ng pagsubok. Amen po ba? Okay. So, kanina po sinasabi doon, hindi inaalis ng Diyos ang pagsubok, suliranin o problema ng tao. Pero isa lang po ang ginagamit din ng Diyos. Ano po yun? Kahit na tayo dumadaan sa pagsubok, nananatiling tapat ang Diyos sa pamamagitan ng binibigay niya tayo ng peace of mind kahit tayo ay puno na ng problema. Amen po ba? Marahil, ang iba, dahil may problema o may suliranin, katulad ng isang sister na nagtanong sa akin, grabe ang kanyang iyak. Nakarelate ako dati sa anak kong babae. Ayaw ko itong i-share dahil personal ito, pero pinagdaanan ng anak kong babae. Ang sabi ng anak kong babae, may ibang babae ang asawa ko. Nung narinig ko yun, natawa ako. Umiiyak na ang anak ko, pero ako natawa. Ang sabi ng anak ko, bakit ka natatawa pa? Nasasaktan ako. Anak ko. Bakit ka nakakatawa? Ano nakakatawa doon sa sinabi ko? May ibang babae ang asawa ko. Ang sagot ko sa anak ko, pasensya ka na anak, hindi kita pinagtatawanan, natatawa lang ako kasi nararanasan mo yan. Isa lang ang ibig sabihin niya. Una, sabi ko sa anak ko, ikaw ay buhay, kaya may pagsubok ka. Ikalawa, kaya ka may pagsubok na ganyan kasi alam ng Diyos, kaya mo pagtagumpayan niya. Ikatlo, kaya may ganyang pagsubok kasi alam ng Diyos, matibay ka sa ganyang pagsubok. Alam ninyo, ginabayan ko ang anak ko. Ilang buwan nagloko ang manugang ko. Ang lagi ko lang sinasabi sa anak ko, kung hindi mo na kaya, isa lang ang solusyon. Ano pa? Lagi naman ako nagdadasal. Tama
Pero may isang bagay ka na hindi mo pa nagagawa. Ano yung pa? Isuko mo sa Diyos ang asawa mo. Sapagkat kung pilit mo yan aayusin, hindi mo kaya. Pero pag sa Diyos, ibinigay mo ang asawa mo, makakatiyak ka, hihipuin at babaguhin ng Diyos ang asawa. At yan ang kapayapaan at katapatan ng Diyos. At salamat sa Diyos. Hinipo, binago ng Diyos ang manugang ko. Kaya nga, ito rin ang pinikwento ko doon sa sister. Problema yan, pero kaya kang tulungan ng Diyos. Alam po ninyo, lahat tayo may kanya-kanyang problema. Iba't ibang level. Depende sa laki ng pananampalataya natin. No? Minsan, magkakapareho, no? Pero hindi magkasinlaki. Minsan, magkakaiba, pero magsisinlaki lang. Nag-gets po ninyo ako? Marami po pinagdadaanan ang bawat tao. Walang tao na hindi o walang pinagdadaanan. Bakit? Sapagkat ito ay bahagi ng buhay ng tao. At dito po, sinusubok tayo upang malaman natin gaano tayo katapat sa Diyos. At para ipakita rin ang pagkakataon ng Diyos sa atin gaano siya katapat sa kabila ng mga paulit-ulit nating kahinaan, pagkukulang at pagkakasala. Ang sabi nga doon, ang Diyos ay hindi nagmamaliw. Amen po ba? Amen. Sino ang masaya sa inyo pag may problema, pag nakangit at nakangiti pag may problema? Diba? Oh. Kaya nga ako, alam ko ninyo, ayaw ko pumagyabang. Sabi ng asawa ko, Just, kailangan daw akong operahan. Praise the Lord. Operahan ka lang naman. Ikaw naman yun, hindi ako. Sabi ko sa asawa ko, tignan mo ang kalagayan ng ang asawa mo. Bagong opera lang din ako sa puso, ikaw naman ang susunod kung operahan ka. Pero, tapat ang Diyos. Ang prayer ko, Lord, panibagong pagsubok, panibagong hamon. Salamat! Kasi bakit? Pagpapakita, hindi lang para sa akin, kundi ipinapakita kung anong imahe meron ng Diyos bilang Diyos natin. Ang Diyos tapat sa atin. Sa kabila ng mga ating pagsubok, binibigyan niya tayo ng stable heart and stable mind. Ginagawa niyang payapa ang pag-iisip at puso natin sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin para ipakita niya ang katapatan natin. Imagine na, mag-iisang taon na sa April 2 na ako'y maoperahan sa puso, may 2 tubo po ako. Kanina bago po ako umalis, pinakita ng asawa ko, ito yung x-ray, ito yung itsura ng puso mo nung hindi ka pa na-operahan. Nakita ko yung aking palang ugat sa left anterior, nakabitin na lang po. Isang pagkakamali na lang, mapuputol na. Kung yun naputol, bypass po tawag doon. 2 ugat. Sa biyaya ng Diyos, hindi naputol. Sabi ng asawa ko, April 2, 1 taon ka nang operado sa puso. Sabi niya, mabait ang Diyos. Sabi ko, hindi lang mabait ang Diyos, tapat ang Diyos. Kaya kanina nung nagpa-pray ako kay Sister Marina bago ko pumunta dito, na-touch ako eh. Bakit? Kasi andun yung kabutihan ng Diyos eh. Sabi nga sa prayer ng Sister Marina, salamat sa kagalingan. Pinagaling ako talaga ng Diyos. Isipin ninyo, sabi ng asawa ko, kailangan mo naman pa-check up next week. Ilang buwan ka nang hindi umiinom ng maintenance mo sa puso at sa cholesterol. Itinigil ko po ang maintenance ko sa puso at sa cholesterol.
mula nang maranasan ko ang kamatayan sa loob ng 2 minuto. Na-experience ko po ang astral projection. No? Last December, for the first time in my whole life, nag 240/160 ang BP ko. No? Nag-pass out ako, lumamig ang buong katawan ko. Sabi nga ng asawa ko, hindi na maitupi ang tuhod mo, ang siko mo para suotan ka ng damit at dalhin sa ospital. Hindi ka na rin mabuhat ang anak mong lalaki dahil ang bigat mo. Ang naririnig ko na lang doon, iyak. Boses ng asawa ko at saka ng anak ko. Noon tumayo ako, pagtayo ko sa kama, nakita ko na iwan yung katawan ko. Tapos may narinig akong tinig, tapos may liwanag na maliit sa ulan ko. Ang tanong sa akin, gusto mo na bang umakyat? Alam mo, ang sarap ng pakiramdam kung gano'n ang magtatanong sa iyo, eh, gusto mo na bang umakyat? Assurance, langit ang pupuntahan mo eh. Di ba? Ang nakakatakot, kung tatanungin ka, o paano, bababa ka na? Di ba? Assurance, nakakasiguro ka, kung gano'n ang tanong, alam mo na pupuntahan mo, langit eh. Pero ang sagot ko sa Panginoon, alam ko Panginoon eh. Kasi langit eh. Lord, hindi pa ata kaya ng asawa ko at mga anak ko eh. Ang tagal ng sagot. Sabi niya, o sige, magpahinga ka muna ulit at gumawa. Nung parinig ko yung salitang magpahinga ka muna ulit, umiga ako. Alam niyo yung pagiga ko, nag-normal ang temperature ko, body temperature ko uminit at ang BP ko nag-automatic 110/80. Alam niyo, sabi ko sa asawa ko, nag-pass out ako, nagising ako alas 4, takbo tayo sa Amben. Nangihina pa ako. Wala silang nagawa. Magmotor ako. Motor tayo. Punta tayo sa Amben. Magpapatotoo ako. At that time, that day, Tuesday yon, ang MC si Brother Don, kinulang ako sa oras, hindi na ako nakapagpa-totoo. Kaya ginagawa ko na lang, sa ganito na lang ako nagpapatotoo. Ang asawa ko umiiyak. Sabi niya, Diyos, parang patay ka na lang ang lamig mo talaga. Tapos ang tigas ng katawan mo. Kinabahan daw siya. Kasi hindi talaga siya handa. Kasi for 35 years, halos ako lahat ang nagpapansyon sa bahay. Siga ako eh. Ako tiga-saing, tiga-palengke, taga-lito. Alaga ng bata, hadin sundo sa bata. Ako rin nagsiservice sa asawa ko. Dalhin mo ko sa kanila, dalhin mo niya. Pag wala sa kanila, malaking bagay mawawala sa kanila. For 35, magte-36 years na kami. Pero alam niyo, ang bait ng Diyos eh. Nung ma-experience ko yan, pinagnilayan ko ang buhay ko. Ipinakikita ng Diyos sa akin, walang magagawa ang gamot pag ginusto ng itang tungin. Walang magagawa ang pera mo pag oras mo na. Di ba? Kaya sabi ko, Lord, isinusuko ko lang ang buhay ko sa iyo. Mula noon, hindi na ako uminom ng gamot sa maintenance ko sa puso. Ang maintenance ko sa puso, 11 ang iniinom kong gamot. Iba pa yung sa cholesterol ko. May injection pa ako, 5 injection sa insulin ko. Itinigil ng Diyos. Pinagkatiwala ko sa Diyos. Alam niyo, nagbibiro ako kahapon, ang BP ko, ang ganda, 120/80. Ang pulse rate ko, ang ganda. Ang heart rate ko, ang ganda. Bakit? Yan ang katapatan ng Diyos kapag ipinagkakatiwala mo ang buhay mo sa Diyos. Kaya nga sabi ko sa anak ko, huwag kang matatakot, anak. Ang ganda mo eh. Mana ka sa tatay mo. Ang daming poging lalaki dyan. Matalino ka, mataas ang pinag-aralan mo. Isipin nyo, ang anak ko, department manager siya ngayon ng engineering ng Lasal. Pinay-rate siya galing sa Colegio Cristiano Juan de Letran. Pinag-aagawa ng anak ko. Sabi ko sa anak ko, ganyan din ako anak mo. Pinag-aagawa ako ng buntag niya. Totoo po yun. Pero inalis ako ng Diyos. Magaling kasi ako sa pera.
Magaling ako mag-manage ng pera. Financial manager ako nung araw. Magaling ako sa investment. Kung ang puhunan mo 1,000,000, bigyan mo lang akong 3 buwan, pagbalik niya sa'yo, 5,000,000 na yan. Ginagaranti ko yan. Ganyan kayapang si Jasper nung araw. Pero inalis ako ng Diyos ko. Magaling ako sa pera eh. Kaya pinag-aakawan ako ng mga kumpanya noon. Pinapirate ako, ang lalaki ng mga offer. Pero hindi naman ako nasisilaw sa pera kasi kontento ko doon sa tinatanggap ko sa kumpanya. Isipin ninyo ang sabi ko sa binasa natin, hindi nagbabago. Ganyan ang Diyos. Tao lang ang nagbabago. Pag pinagpala na, tumatalikod na sa Diyos. Di ba? O umamin kayo. Ilan ang ganyan sa Diyos nung araw? Pag may hinihingi, pag natanggap, tumatalikod na sa Diyos, hindi na bumabalik. Di ba? Sabi ko sa anak ko, anak, may sikreto ang relasyon kung bakit nagtatagal ang asawa at babae. Kasi bakit? Ang relasyon natin sa Diyos parang mag-asawa lang din. Kaya nga itinakasal tayo sa Diyos. 36 years na kami itong taon na ito. Sabi nga ng anak ko, sige, paano ba sikreto mo? Ninyo ni Mama. Isa lang naman yan, anak, ang sikreto ng relasyon para magtagal. Alam niyo kung ano? Ito, kumpare ko din. Pare, ano ang sikreto? Bakit tumatagal ang relasyon ninyo ni Sister Marina? Sama ng tingin ni Sister Marina. Sabi niya, huwag pa magkakamali. Love life. Love. Very good. Love. Si brother, may asawa ka? Ayun. Bilis na tinuro. Ano sikreto? Bakit tumatagal? Center si Christ. Very good. Sister, respeto. Very good. Ang gaganda ng sagot niyo. Ang sikreto sa matagal na relasyon, tama na kasi gagawin niyo. Love, Christ center, respeto, humility. Ang kulang. Humility. Bakit? Kapag pareho kayong matakas, hindi kayo magkakasundo. Diba? Ako lalaki, ako masusunod. Kaya ako ang maglalaba. Diyan ka lang. Naintindihan mo yun? Ako lalaki, mas masarap ako magluto sa'yo, kaya kakain ka lang. Diba, Samuel? Amen. Ganyan na ba, brother and sister? Ay! Diba? Humility. Ang Diyos, kahit may karapatan magaling sa atin, mapagpakumbaba pa rin ang Diyos. Kahit hindi tayo tapat, dahil ang Diyos mababa ang kalooban, tapat ang Diyos sa kabila ng pagkukulang pa rin ng tao.